Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon, ay shoutout ko muna itong isa nating kababayan na nagka-employer na, si Rodrigo Segundo. Ayun, congrats kabayan. Shoutout sa iyo. Shoutout po sa sir. Hired na po ako sir. Salamat sa mga tips. Saan po kayo sa Korea sir? Baka malapit lang po sa destination to Gyeonggi-do, Paju. Marami akong subscribers na napapunta dito sa Gyeonggi-do, Paju na to, no? At meron din ako kung isang kasabay dati nung 2017 na sa Gyeonggi-do, Paju din dinala. Na doon na-assign yung trabaho na sa company ng amo niya ay sa Gyeonggi-do, Paju rin. At congrats kabayan. At ingat-ingat muna dyan sa Pilipinas para safe para pagdating dito okay na okay sa medical. Mahirap na, baka mahawa pa kayo ng sakit. At ang video natin ngayon ay tungkol sa pamamasura dito sa South Korea. Alam niyo naman, kahit sa Facebook, kahit sa YouTube, marami kayong nakikita na nagbablog tungkol sa pamamasura dito sa South Korea. Ako ay wala akong masyadong alam tungkol sa pamamasura kasi kahit isang beses ay parang hindi ko pa nagawang mag-vlog tungkol sa pamamasura sa mga residential area dito sa South Korea. Maraming mga kabayan na residential area dito malapit sa amin. Maraming dito. At doon sa mga nakikita ko, mga nagkalat, pinupulot ng nila sa trash bin, sa mga tapat ng mga tirahan dito. At meron din akong kakilala dito na lagi siyang nakakakuha ng tablet, cellphone, TV, at kung ano-ano pa. At walang problema, hindi bawal. Dahil minsan nga ay suportado pa sila ng mga gwardiya sa mga residential area na sinasabi nga na kuhanin na lang nila kasi tatapon na yun. Pero parang dito banda sa amin, parang hindi pwede. Trinay ko kasi may isang malapit na residential area dito malapit sa amin na pinunta. Nadadaanan ko siya kapag pupunta ako ng grocery. Tapos napansin ko, ang daming sapatos doon sa trash bin. Ang dami talaga mga kabayan, magamit na pero magaganda pa. At tiningnan ko, sabi ko, ang gaganda, ang dami ko na makikita nyo sa video na yan. Makikita nyo dyan, pinagkukuha ko na yung mga sapatos. At sabi ko, nakachempo ako kasi bibihira lang ako makakita ng gawin dito na maraming sapatos. Ayun, natuwa ako. Tapos, naghahanap ako ng wala kasi akong makitang na pagtanungan na tao eh. At tatanong ko sana, halimbawa sa gwardiya, wala rin makita gwardiya. Tatanong ko sana kung pwedeng kunin. At yun, pili ako ng pili. Halongkat ako ng halongkat doon sa trash bin. At hanggang sa kumuha na rin ako ng lagayan doon sa mga basurahan, yung parang karton na lagayan. Nilagay ko na doon yung mga napili ko. Tapos mga kabayan, napansin ko sa bandang taas may nakasulat. Ang naintindihan ko agad yung sa Korean ay yung nabasa ko sa Korean ay pagnanakaw. Naintindihan ko. Tapos nakapula siya ng sulat eh. Tingnan nyo dyan sa screen, yan yung nakita ko sa taas ng trash bin. Tapos, ginugel translate ko siya, ang lumabas doon ay, yan na nga. Yung mga nakalagay doon sa trash bin ay bawal kuhanin. Kahit i-google translate nyo yan, ganyan ang ibig sabihin yan. Yung mga nakalagay daw doon sa trash bin, bawal kuhanin. Tapos, i-report daw sa pulis pag may nakitang nagkuha doon ng mga sapatos o kaya mga damit. Tapos, ang nakalagay pa doon ay maaari kang makulong ng 6 na taon or pagmumultahin ka ng 10 million won katumbas sa pera natin na 400,000 pesos. Ang laki nun. Kaya nga nagtaka ako. Iba-iba talaga, iba-iba pala mga kabayan. Pagdating dito sa amin, mahigpit sila tungkol doon sa mga tinatapon nilang mga basura. At ayun, mabuti na lang kamo mga kabayan, nakita ko yung nakasulat na yun. Tapos pinagbabalik ko lahat doon sa trash bin yung mga kinuha kong sapatos.
lalong-lalo na dun sa mga baguhan na kadarating na din lang dito sa South Korea, na paalala na huwag basta-basta kukuha ng mga bagay-bagay kahit yan ay nasa basurahan na or nasa gilid ng mga residential area dito. Maging ano kayo, maging mapanuri kayo. Tingnan nyo kung may nakasulat. Mahirap mga kabayan kapag basta-basta kayo kukuha. Isusugal nyo yung career nyo dito sa South Korea, ano? 'Di ba? Halimbawa, isang taon pa lang kayo o wala pa kayo isang taon dito tapos mangyayari sa inyo yung gano'n, napakahirap. Sayang yung effort ninyo pagpunta dito para magtrabaho. At sa inyo pa rin naman yan kung gagawin ninyo ay nakuhanin yung mga ganyan-ganyan. Basta maging mapanuri dapat kayo. Wag basta-basta. At dito lang talaga siguro sa amin ay mahigpit talaga sila tungkol sa ganyan. Pero dun sa ibang lugar naman ay okay naman, wala namang problema. Ang napakarami ang nag-vlog tungkol sa mga basura, no, nangunguha sila. Ayun, paalala lang naman yun sa akin, hindi ko naman kayo tinatakot, na hindi ko naman sinasabi na wag na kayong kumuha ng mga basura, basta ano lang, maging mapanuri lang kayo.